basketball. Ipakita mo yung husay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado. Ang yung reactionist na guwapo. Yan, meron tayong i-review ngayon. Update to sa parating na bakbakan bukas Sabado ng Jordan at ng Philippines. Siyempre, go Gilas Pilipinas. Ito, papakita natin kung sino yung mga hadlang sa ating pagkapanalo. Yung mga player ng Jordan na threat sa atin. Siyempre, bukod kay Hollis Jefferson, meron pang ibang player yan na threat sa atin. Yun, update to mula kay W Hoops Play W. Yan, maraming salamat idol sa ganitong uri ng content at update na patungkol sa Gilas. Yun, maraming salamat. Subscribe nyo si W Hoops Play W at click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga ganitong uri ng balita, sports update at iba't iba pang uri ng balita patungkol sa basketball. Yeah, maraming salamat. Ngayon, umpisa na natin. Yeah, Double Hoops Sports W. Yeah. Ang tunay na laban para sa Gilas Pilipinas sa 19th Asian Games mangyayari na. Makakatapat ang left-handed Kobe at ang dalawang halimaw na sentro ng Jordan National Team. Tinalo ng South Korea ang Qatar National Team sa final score na 76-64. Nagparamdam na ang maskuladong naturalized player ng soccer na si Ratcliffe kung saan ay nakapagtala ito ng 22 points. Tinalo naman at tinambakan ng Japan ang Indonesia sa final score na 70-57. Parehong Team B ang kanilang national team ay pinadala, Indonesia at Japan. Panalo din ang nakuha ng host country na China kontra sa Chinese Taipei sa final score na 89-69. Tulad ng inaasahan ay panalo din ang nakuha ng Jordan kontra Bahrain, habang ang Gilas ay nanatiling malinis ang standing matapos matalo ang national team ng Thailand. Naging maganda man ang opensa ni Tyler Lambert at nang-import na mga ito na si Frederick kung saan ay tumamada mga ito ng combined 51 points ay hindi pa rin napunta sa mga ito ang panalo. At matapos ang Game 2 ay mukhang pupunta na tayo sa exciting part ng tournament na ito dahil maghaharap-harap na ang ilan sa mga malalakas na kupunan sa Asia. Maliban sa magiging laban ng Japan at soccer ay magtatapat na rin ang Jordan National Team at ang Pilipinas. Tapos na ang mga tune-up games biro ng mga Gilas fans, mga komento sa iba't ibang social media platform dahil makakaharap na natin ang national Yung team. Jordan, isa sa pinakamalakas na team dito sa Asia. Sa Asian Games, isa sa mga pinakamalakas na team. Di biro ang team na to. Bukod sa mga height, yung mga player nila, meron silang magaling na naturalize. Ang Jordan. Naging maganda ang preparasyon ng Jordan last World Cup at tila nakahanap ang mga ito ng mas fit at mahusay na naturalized player sa tulong ni former NBA player at current import ng TNT to si Rondé Hollis Jefferson. Ginulat lang naman ni RHJ ang World Cup nang magpakita ito ng elite performance sa mga laro ng Jordan National Team. Pumamada lang naman ito ng 23.6 points, 7.8 rebounds at 4.4 Grabe, no? Dahil dito ay nakuha ni RHJ ang rank number 6 para sa mga malalarong may matataas na puntos kada laro. Naging matunog din ang pangalan ni Jefferson at binansagan nga itong left-handed Kobe Bryant. Sabi ko sa inyo, left-handed to eh. Pero parang Kobe. Number 2 si Jordan Clarkson sa top scorer. Number 1 si Lukaw. Sa katapos lang na World Cup. Si Paulo, even nga sa galaw ni RHJ ay tila makikita mong buhay na naglalaro si Black Mamba. At dahil dito ay tila mapapalaban ang ating national team kontra sa Jordan. Dahil hindi lang si RHJ ang magbibigay ng problema sa Gilas. Dahil meron pa mga itong veteranong big man na tiyak na papalagin sa laro. Ito nga yung 7-footer EuroLeague player na si Alduari. Hindi rin biro ang performance ng big man na ito last World Cup. Oo, malapit to. Alduari, malapit to. Matigas to. Laro nito, barakawan to. Ang laki pa. Tsaka malapad to. Mapisikal at dominante sa ilalim. Pero mukhang hindi lang si Alduari ang big man na po problemahin ng Gilas dahil may isa pang big man ng Jordan mula NBL ng New Zealand. Ito nga yung 6'11" center na si Jan Duhanon, athletic, shooter at may taglay na mahusay na footwork. Last game nila kontra Bahrain ay kumamada ito ng 14 puntos. Siyempre iba pa ang tulong na matinik na guard ng Jordan na si Freddie Ibrahim na may malaking ambag pagdating sa opensa ng Jordan. Tulad nga na sabi ko, patungo na tayo sa exciting part ng tournament na ito at ito ang tunay na laban para sa ating national team.
Magandang bakbakan yan sigurado. Bukas, abangan nyo bukas, Sabado. Ang laro ng Jordan tsaka ng Pilipinas. Yun. Malaking shoutout kay Idol. W Hoops, Play W. Maraming salamat sa Gilas update na to. Yun. Matinding bakbakan talaga to. Pag makalusot yung Gilas dito, panibagong gusto ko magharap talaga yung China tsaka yung Philippines eh. Para tingnan natin kung over ba yung China, di ba? Sabi, rest back daw sila eh. Tignan natin, di ba? Maraming salamat pumuli yung lingkod. Kalbong Bordado. Ang inyong reactionist na gwapo. Yun, maraming salamat guys. Ingat kayo palagi. God bless. Subscribe na kayo sa akin, di ba? Salamat!